Ang ganda na niyan. Tapos maglalagay pa tayo ng mga tree house. Andito na ang pinaka-entrance ngayon yan ng ating Campanalig Resort. Yan dito. Kung papaupahan ko to, pati ito, magkano kaya paupahan to overnight? Pagpasok ko dito, nandito na lahat. Sa panahon ngayon, kailangan na nating isipin yung mga ganyang bagay. Hindi na pabata patanda na. Hindi basta-basta pwede silang mag-walk-in. Kailangan naka-schedule. Naka-schedule, pero hindi naman sila overnight. Oh, pwede sila. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At hindi pa ako naliligo pero magbablog na tayo ngayon mga kapanalig, no? Excited ako mag-vlog ngayon dahil ayan, meron akong gustong ibalita sa inyo tungkol dito sa lupa ko dito sa Campanalig, no? Kanina kasi nag-iisip ako habang nakaupo doon sa kubo. Sabi ko, anong negosyo ba maganda para sa akin? Kasi alam nyo naman na hindi naman habang buhay vlogger ako, hindi naman habang buhay malakas ang views, hindi naman habang buhay nandyan ang YouTube, ganun, sabihin na natin ganun. So naisip ko kanina na kung maglalagay ako ng swimming pool dito mga kapanalig, ayan, bakit hindi ko na lang gawing resort to, no? Pero bago mangyari yun, marami pa tayong intindihin, katulad nitong daan pababa, tapos yung parking space doon sa taas. Pero medyo may plano na ako at naiisip ko na mga kapanalig kung ano yung mga kailangan gawin para dun sa parking. At ayun nga, kasi sayang naman yung ganda ng lugar kung hindi pagkakakitaan. Baka ito yung unang negosyo ko na talagang papatok mga kapanalig, no, sa tao. Ayusin na ng konti yung daan. Ang kaso nga lang, syempre bago kayo makarating dito sa mga pupunta, yung talagang malalakas ang tuhod mga kapanalig, no? Pag medyo may problema na sa tuhod, kaya pa naman, basta dahan-dahan lang at merong nag-aalalay mga kapanalig. So yun nga ang plano dito, pag naglagay dito ng pinaka swimming pool, plano ko nga ipatag din yun para may mga lamesa. Tapos ito pwedeng parentahan din mga kapanalig. Kaso nga lang walang kwarto walang kwarto tong pinakakubo namin. Kaya ang gagawin ko dito sa ibang part ng lupa ko mga kapanalig ay papatagi namin, tapos bibili ako ng mga kubo na may kwarto. So pag-iipon na natin yan. Pero matagal pa naman itong mga kapanalig, na share ko lang sa inyo kasi sobrang sobrang excited ako at natutuwa ako sa magiging plano para ayan, mayroon tayong extra income at hindi lang yung puro sa vlog, no? Kasi medyo malaki pa yung lupa ko dito sa part na to. Kung merong swimming pool doon mga kapanalig, maglalagay din ako dito ng swimming pool dito sa anuhan ng manok. Maglalagay din ako dito ng swimming pool. Tapos dito sa baba papatagin namin yan. Pwede maglagay ng mga kubo dyan na may kwarto. Tapos maglalagay lang ng mga solar lights, tapos mga upuan, 'di ba? May mga part pa dito na pwede maglagay. Iniisip ko nga kung pati yung bahay papaupahan ko Pero syempre ibang usapan na yan pagkasama yung bahay, tapos mag-overnight kasi gagandahan natin yung loob Ang kaso lang iniisip ko, mawala kami ng privacy at plano ko sana magtatayo lang kami ng kubo rin para sa amin kung sakaling merong gusto na umarkila. Doon kami matutulog ng Team Kapanalig sa isang kubo. Doon lang kami, kumbaga babantayan lang namin kung ano yung mga nagaganap dito. Yan, tapos yan, para meron din pagkakitaan. Ito iniisip ko pa lang pero sumagi sa isip ko na parang wag na lang. Maglagay na lang din talaga ng mga kubo na lang na may kwarto para sa mga gustong pumunta dito. Pwede rin mag-tent, 'di ba? Yung mga trip na mag-tent, pwede rin. May swimming pool tayo dito. Yan. Tapos yan nga sa pinakailalim na yan. Ang sarap diyan magtayo ng mga kubo-kubo kasi ang presko mga kapanalig, no? Diyan sa ilalim. Pwede tayo. Tara, puntahan natin. Saya nun. Sa yung mga gusto kong makita, yung mga solid kapanalig natin diyan na pwede kayong pumunta dito, 'di ba? Siyempre may entrance, hindi pa natin, kaso nga lang, hindi ko pa alam kung magkano at kung paano patatakbuhin. Siyempre meron pang mga business permit, 'di ba? Kailangan nating humanap ng ganun. So kung mangyayari man 'yun, talagang mauobliga ako na ipaayos ang right of way dito mga kapanalig na ipasemento, no? Nakaka-excite lang kasi
syempre parang hindi ko nasasayangin yung pagkakataon na kumita rin ng pera, no? Gawin nating resort. Mag-extend pa ako dito ng lupa. So kahit medyo malalim, pwede naman natin patagin, mga kapanalig, no? Ayan, dito sa mga baba na yan, pwede tayo magano habang may swimming pool dito sa taas. O kung mga pagod na kayo, maglalagay kami ng mga hagdan papunta doon sa mga kubo-kubo, di ba, para makapagpahinga. Tapos may mga videoke, di ba? May videoke naman tayo dito. Okay pa naman yung videoke dito kasi wala pa namang masyadong kapitbahay. Tawag dito, okay lang magingay hanggang alas 10, di ba? Mga ganun. Masarap dito, pwede mag-tent, pwede kayo magduyan. Naisip ko bigla kasi sayang naman yung lugar kung hindi ko gagawin, no? Para sa future, unti-unti lang. Kahit sabihin nating makuha ko yung lupa na to hanggang dito sa puno na to, mga kapanalig. Ayan, hanggang dito sa hangganan na yan. 'Di ba? Ang ganda na niyan. Tapos maglalagay pa tayo ng mga tree house. Kunyari doon, kaso wag, pangit ata pag may tree house. Kasi dito yung dito yung pangit maglagay ng tree house doon sa may mangga kung may swimming pool dito sa baba. Tatingin ko lang pero titingnan pa natin. Kung makukuha ko tong malaking puno na to, baka dito pwede, no? Medyo creepy tong puno na to. Pero ang ganda niyan. Lalagyan mo lang siya ng tree house, tapos yung may mga kwarto din. 'Di ba ang gandang idea nun? Tapos dito sa baba, maglalagay ng mga kubo-kubo. Ila-landscape lang na maayos. Kayang-kaya naman namin 'yan. Pero pag maganda ang nangyari, syempre kukuha rin tayo ng mga professional na nagla-landscape para mas mapaganda yung lugar. 'Di ba? Linisin lang 'to ng kaunti. Ayos na 'yan, 'di ba? Ang gandang idea, kaya excited ako. Sa tingin nyo, mga kapanalig, tama ba yung aking naiisip? 'Di ba? Para habang lumilipas ang panahon, meron pinagkakakitaan, nakakapag-ipon para sa future ng ng aking mga anak, 'di ba? Naisip ko lang bigla, itong ng manok, napakalaki pa nito pag ginawang swimming pool. Tapos lalagyan na lang namin ng lambat yung pinakataas, o babawasan namin yung mga ng puno katulad niyan, yung nakalawit na yan, kasi syempre malalagyan yung swimming pool ng mga excuse me po, ng mga dahon, madudumihan yan. Tapos dito upuan yan, tapos maglalagay tayo ng mga magagandang ilaw para pag sa gabi ay masarap, di ba, tumambay. Kaso inisip ko wag na mag bonfire kasi syempre pag sa mga kubo, delikado, lakas pa naman ang hangin dito. Baka mamaya pag nag bonfire biglang humangin, liparin doon sa pinaka kubo, baka magkasunog pa, mahirap na. Ang dami pang pwedeng gawin dito kumbaga nakasentro lang din yung aking bahay sa gitna, para dyan kami sa loob pag may mga guest, tapos sisilip-silip lang kung anong mga kailangan. Syempre magbebenta rin kami ng mga pagkain, di ba? Kung wala kayong dala, pwede, di ba? Dalawang swimming pool. Kung gusto nyo dito sa mas malaki, pwede kayong pumunta dito, di ba? O pwede naman dito naman kung gusto nyo ng masakto lang sa sukat. Pwede rin naman dito. Di ba? Ganda ang laki niyan. Tapos doon pwede rin maglagay ng mga kubo ngayon, tapos CR na lang, 'di ba? Para pag kayo, pag kailangan niyo mag-CR, merong CR doon. Tapos maglalagay rin tayo ng CR doon din, no? Shower room, yan, pang babae, pang lalaki. Yun lang talaga ang inintindi ko ngayon Yung daan, hindi siya magiging kumbaga hindi siya pwede pang kalahatan. Hindi siya pwedeng sa matatanda. Syempre pag may mga family outing kayo, minsan syempre kasama nyo yung mga lolo, lola. Etong lugar ko po, ito para sa mga mahihilig sa ganitong lugar, yung mga mahilig sa tahimik na lugar at kayang-kaya pa ng katawan, mga kapanalig, no? Pero kung maging maayos naman yung daan, kasya naman po yung mga dito, mga sasakyan. Ang problemahin lang natin, saan ilalagay yung pinaka-parking dito, 'di ba?
Kaya yun ang mga pinag-iisipan ko mga kapanalig. Na-excite ako para dun sa mga bagay na yun. Kesa naman walang mangyari, 'di ba? Kesa naman ako lang yung nakakita nito o yung team kapanalig lang yung nakikinabang sa swimming pool, bakit hindi pagkakitaan? 'Di ba? Bantay sarado naman namin kayo dito. May mga bintana diyan kung ano ginagawa nyo. Makikita namin kayo, 'di ba? Maglalagay rin tayo ng mga CCTV para safe. Ang ganda ng magiging itsura nito. Maayos lang talaga siya, 'di ba? Maging perfect lang yung pagkaka-landscape, lalo na doon sa part na yun mga kapanalig, kahit nga malalim, no? Pero sa bahay, wag na lang siguro talaga. Kasi yan yung pinaka lugar namin eh. Syempre may mga gamit din diyan namin ilalagay halos lahat. Wag na lang pala, mga kubo na lang na may kwarto. Yung mga dalawa yung kwarto. Tapos si Kadede, pag-workoutin natin, kailangan maganda yung katawan niya para siya yung pinaka pinaka lifeguard. Kumbaga pag may nalulunod, siya agad yung tatakbo. Paliwanag ko lang yung ulit kung paano yung plano ko dito sa swimming pool na to. So ito na nga po yung space, 'di ba? So ito medyo babawasan ko lang ng kaunti. Tapos mag-aano na kami dito ng mga hollow blocks. Yan si setup na namin. Tapos ito papasimentohan ko na. Tapos maglalagay tayo dyan ng mga tiles na pang outdoor talaga, yung hindi madulas. Tapos dito aasintahan po namin yan. Ito aasintahan namin mga hanggang dyan. Yan. Tapos mga ganitong kataas po itataas nyan para pumantay. Pagpantay na po yan, magkakaroon na lang dito ng hagdan. Mawawala na kasi itong lababo natin dito eh. Yung pinakahagdan papunta dito sa swimming pool, 'di ba? Tapos dito sa gilid, hanggang dito kasi yung swimming pool natin eh. Tapos dito sa gilid maglalagay kami ng hagdan pataas, paakyat dito. Gagawa mo, Makate. Nagulat naman ako sa'yo, nagbablog ako eh. Pero hindi ko pa alam kung kung yung swimming pool ba pakahon yung style niya o medyo may pagkagano, may pagkabi para nakaayon doon sa sa tawag dito, nakaayon sa bahay. Ganyan po mangyayari Sasagad namin dito sa pinakahangganan ng lupa. Diretso yan. Pagdating dito, parang nakabi pag ganun para malawak. Okay lang ba tignan yun? O idediretso na lang namin, dito namin ipapantay mga kapanalig. O yung kumbaga dito namin iskwala yung pinaka swimming pool. Medyo nakatagilid siya sa bahay. Ganyan, nakatagilid siya. Pero maganda naman tignan kasi pag dito sa baba, tignan nyo. Papasyal ko kayo dito sa baba. Ito yung mga naiisip ko lang po Diba? Tignan nyo yung view. Pag may swimming pool dyan, maganda rin tignan. Mataas siya. Tapos dito may hagdan pataas, paakyat. Tapos lalagyan pa natin ng mga lights yan. Yung mga puno, ayusin ko yan. Lalagyan ng ilaw para sa gabi. Tapos dito solar din. Tapos alisin natin yung mga dahon-dahon na sobra para malinis. Bibili pa tayo ng pinaka-filter sa swimming pool para nalilinis siya mga kapanalig. Yung sabi ni Daddy Oms, kailangan talaga merong filter yung pinaka-swimming pool natin para hindi sayang sa tubig yung palit ng palit. Malakas naman yung pwersa ng tubig dito. Yun nga lang, baka malaki yung bayaran natin sa tubig. Pero tingnan natin, balitaan ko kayo. Ayan po ang aking napupusuan na plano dito sa lupa, dito sa Kampanalig. Sabi ko pwede ng grotto dito Pag naayos na to, merong grotto dito. Tapos papaano ko na yan, nababanggit ko naman sa inyo yan di ba? Papaalis ko na yung pinaka-pintuan. Dito ng pinaka-entrance ngayon yan ng ating Kampanalig Resort. Yan dito. 'Di ba? Banda dito sa gitna. Yan, para pagpasok nyo, makikita nyo na agad yung swimming pool dito. 'Di ba? O kaya doon, pwede kayo mamili. Kanya-kanyang trip. 'Di ba? Sarap dito, mag-ihaw-ihaw, maglalagay tayo ng mga ihawan. 'Di ba? Ng mga lamesa, mga lamesang bilog na papasadya na lang siguro tayo ng yung lamesang
semento, pero style niya parang kahoy, para ano hindi tayo ano sa anay, di ba, para pang matagalan talaga yon. Siguro ito pinaplano ko, bigyan nyo lang ako siguro ng mga ano 2 taon. tingnan natin 2 taon, 1 taon, depende po kasi yan eh, kung magiging maganda yung takbo ng ating YouTube channel at ayos pa rin, pwede nating ipagpatuloy-tuloy. Pero kung hindi, syempre papaanoy natin, paunti-untiin lang natin. Katulad nitong mga bahay na to, di ba? Na unti-unti ko dugot pawis sa mga kapanalig, dugot pawis at laway ang puhunan. Kaya kailangan maging masipag, di ba? Kung papaupahan ko to, pati ito, magkano kaya paupahan to overnight? Pagpasok ko dito, nandito na lahat. Oh, may kusina, may kwarto dito. Pwede, wag na. Hindi ko na ipapasakop yung taas. Kumbaga dito lang sa baba, pwedeng arkilahan, no? Mas komportable. Pero wag na lang. Para may privacy rin kami at safe din yung mga gamit namin dito. Bawal po magwala Pwedeng uminom, pero bawal magwala. Pwede nyo rin isigaw dito yung mga ano, yung mga problema nyo mga kapanalig, kasi gubat nga to eh. O pwede nyo ikwento sa mga puno kung ano ba yung mga problema nyo, o kung ano yung pinagdadaanan nyo sa buhay. Ang sarap dito, habang sumasyat-syat kayo, naririnig nyo yung ano ng hangin. Tapos yung lamig ng lugar. Yun ang masarap dito mga kapanalig, habang nagmumuni-muni. Pwedeng magjowa, pwede rin dito. Pero syempre, depende yun. Gagawa ko ng isang Facebook account, no? Facebook page, para pwede kayong mag-book. So hindi po tayo pwedeng ano hindi ho pwedeng yung bigla na lang pupunta. Tapos kumbaga walk-in, bawal po yun. Kailangan ano, kausap nyo muna kami bago kayo pumunta, para alam namin yung bilang ng tao na tatanggapin namin dito. Mahirap po kasi pag ano minsan yung ibang tao gusto mag-relax kaya pumunta dito sa lugar na to. Kung hindi po kayo magbubook tapos bigla na lang kayong pupunta, syempre nakakahiya naman dun sa guest na ano, sobrang daming biglang dadating. Parang mawawalan sila ng ano, ng kumbaga hindi nila mapipil yung sobrang katahimikan dito, hindi nila mapipil yung lugar pag sobrang dami na. Kaya kailangan magpabook po muna, no, kung gustong pumunta. Pwede rin na arkilahin tong buong lugar na to, no, kung merong isang pamilya na gustong arkilahin yung buong resort ng Kampanalig, walang problema, pag-uusapan na lang natin yun. Gumagana na naman ang utak ko mga kapanalig para sa pangkabuhayan, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan na nating isipin yung mga ganyang bagay. Hindi na pabata patanda na. At lumalaki na yung mga anak, kailangan na talaga mag-isip ng pagkakakitaan, 'di ba? Dahil pagdating ng college niyan, ayan na, tuition fee pataasan na mga kapanalig. Malakas lang hangin dito. 'Di ba? Sarap lalo na pag ganitong bare months. Pag summer naman, sakto lang din. Magtatanong tayo kung paano yung mga proseso ng mga business permit na yan. Ano pa mga magandang ilagay dito? Isip pa ako, ano ba yung mga makikita natin sa isang resort, 'di ba? Hindi naman pwedeng zipline dito. Malayo. Tapos lalagyan na natin ng bakod diyan, syempre. Dapat yung bakod natin yung maganda-ganda. Para alam natin alam nyo kung saan yung hangganan na pwedeng mamasyal. Hindi na kayo pwedeng lumagpas sa ibang lupa, baka mabaril tayo diyan kasi hindi na atin 'yan eh. 'Di ba? Hanggat sariwa pa yung lugar, ano natin, tawag dito, iano ko na, hanggat ganito pa yung itsura, samantalahin na natin. Kasi syempre pagdating ng panahon, pag may mga kapitbahay na tayo, sabagay maganda pa rin naman yung lugar, pag nagkaroon na tayong mga kapitbahay, syempre mabawasan na rin yung mga ganda ng view kasi may mga bahay-bahay na sa paligid. Pero matagal pa na panahon yun, hanggat may pagkakataon po gagawin ko na. Tapos syempre gagawin ko lahat ng kailangan nyo nandito na rin mga kapanalig. Syempre bibili nyo yun, may alak na, may pagkain. Ang halaga po ng alak dito, ang isang gin ano po, mga 5K. Tapos yung
magtitinda tayo dito ng mga fried rice, ganyan, mga silog-silog. So ang chicken silog po nasa 3,000. Ang ano pa ba? Ang bang silog, bangus tsaka ano yun? Bangus, itlog at tsaka fried rice ay nasa ano po 2,500. Ayan. Ang ano po hot silog nasa ano po 1,500. Na ganyan po ang halaga ng pagkain dito. At ang entrance po natin siguro nagkakahalaga ng ano 20k. Talagang laway ko. Joke lang. Siyempre yung ano yung friendly naman na presyo. Yung talagang pangmasa, yung talagang marerelax kayo, 'di ba? Pati bulsa nyo marerelax, hindi naman sobrang laki ng entrance dito mga kapanalig, no? Ayos na ayos 'yan. Hintayin nyo sa loob ng 2 taon, sabihin na natin. Pero next year habang tawag dito, habang lumilipas ang buwan, paunti-untiin na namin 'to. Oh, edi pag nag-December na ulit, baka pwede na naming i-open or summer, diba? Pero hindi abot ng summer eh. Ilang buwan na lang summer na naman eh. Mga susunod na taon na. Pati yung mga pamilya ko dito pwede kong dalhin, diba? Basta magbubuk po muna ha. Bawal kasi yung ano, tsaka yung parking. Kala mo talaga tuloy na eh. Kami na lang din magmamanage para yun, kahit pa paano yung mga kapatid ko may trabaho din dito sa resort. Hindi lang din puro vlog, diba? O kung dadalhin dito ni kuya yung mga anak niya, pwedeng makapag-enjoy sa swimming pool, 'di ba? Yung anak ko rin. Tapos magdaano po tayo dito para sa mga lalaking guest namin. Kukuha po kami ng mga babae na dancer sa gabi. Pwede. Joke lang. Baka hindi kayo payagan ng mga asawa nyo. Biro lang po 'yun. Ay, nasa baba na tong mga alaga natin, no. Tapos yun nga, itong dalawa ano ko to, ititira ko to dito mga kapanalig, no, para meron tayong bantay. Friendly naman yung mga aso na yan mga kapanalig. Tuturuan ko na makisalamuha sa tao, 'di ba? Tuturuan ko rin yan na ano, mautusan. Pag kailangan bumili sa taas, sila na yung bibili para sa inyo. Sasamahan pa kayo niyan. Dati talagang pumupunta kami ni Kuya JP sa mga ganitong lugar sa Laguna. Maganda dun eh. Sa Villa Casa ba yun tawag doon? Ano din siya, may sapa siya eh. Kaya napakaswerte ng lugar na yun, may running water. Kaya talagang ang sarap. Tapos ang ganda ng lugar, sobrang tahimik. So ngayon parang ganito rin yung gagawin ko mga kapanalig, no. Kung di nga natayo yung bahay na yan, baka dyan puro kubo lang din yan mga kapanalig, no. Para sa mga ano, sa mga gusto mag-swimming. Pero syempre mas maganda na may bahay dyan para meron na kaming tutulugan o tutuluyan. Iniisip ko nga baka maglagay kami ng slide dito mga kapanalig, dito sa gilid, oh. Pag ganoon papunta sa swimming pool. O kaya tatayo kami ng tower papunta doon sa swimming pool, no? Sarap niyan. Sarap magstay. Ano po dito walang kaibigan sa mga nanonood na tropa ko, pag pumunta kayo dito may bayad din. Nagsabit na ako ng duyan dito kasi napaka-presko dito sa lugar na to mga kapanalig. Nadagdagan yung presko niya kasi nandito kami sa dikit ng lupa. Ayan, ang lamig. Kaya presko dito, parang may aircon lalo. At si Negs ay natutulog naman dun. Yung kusina ginawa niya na munang kwarto. Diba, ayos eh. Presko talaga dito. Mga tulog pa yung kasama natin dito, kaya mamaya hihingi tayo sa kanila ng suggestion kung ano pa yung magandang ilagay dito mga kapanalig, no, sa Camp Panalig Resort para mas mapaganda at mas ma-enjoy nyo ang pag-i-stay. Tanungin natin si Udol kung ano yung suggestion niya sa gagawin dito sa resort. Tanungin natin, tol, ano magandang gawin? Huwag natin stormboy na. Kasi nga mamaya pupunta kami kila tatay. Nag-iipon kami ng lakas mga kapanalig kasi makapalaban na naman tayo doon ng kainan. Kainan lang. Hindi, alam nyo naman pag may birthday, syempre kailangan natin mag-celebrate. Ang halaga ng kubo na may kwarto umaabot ng mga 67 to mga 60k to 70 or 80. May kwarto na yon. Yung parang katulad kila Idol Japper Sniper do. Maganda na yon. Tapos double
double deck. Bali dalawang higaan. Pwede na, 'di ba? Magkano kaya ang renta bawat isang kubo? Siguro sa loob ng isang araw ang renta sa kubo ay mga 50k. At ayun, ang isa ko pang plano, syempre pag may mga guest tayo, magtitinda ako ng t-shirt, yung mga keychain ko, tapos yung mga gawa ko na baso, pwede ko palang ibenta sa inyo yun, no? Kung sakaling pupunta kayo dito. Para may mga souvenirs din. Magandang idea nga yan. Basta automatic pag pumunta kayo dito mga kapanalig, kailangan nyo bumili ng pang souvenir sa mga halagang 100 lang naman yung mga keychain, ganun, t-shirt. Hindi ko naman sinabing bilhin nyo lahat, basta bumili lang kayo ng mga ibang tawag dito, ibang item. So gagawa ko ng pinaka dito, parang pinaka lugar na pwede kayo mamili. Tama, ang ganda nun. Tama. Good. Excited na tuloy ako mga kapanalig. Pasensya na kayo, excited lang ako. Ganito ako pag may mga iniisip masyado akong excited. Gusto ko gawin na lahat. Pero syempre hindi naman pwede. Kailangan natin muna mag-ipon. Unti-untiin lang. Kung milyonaryo ako, baka mamaya next year bubukas na to, 'di ba? Dahil na-develop na lahat. Nandiyan na si Guillermo. Yung mga tuta. Hindi ko may Naptapakan mo. Ayun sa kabila. May tatanong ako sa iyo. Plano ko kasing gawing resort to maglalagay swimming pool, 'di ba? Isa dito, tapos doon sa may Manukan. Tapos sa tingin mong ayos ba 'yan? Ayos yun, maganda yun. Pero hindi basta-basta pwede silang mag-walk-in. Kailangan naka-schedule. Naka-schedule, pero pwede naman sila overnight. Pwede sila. Maglalagay tayo ng mga kubo diyan na may kwarto, bibili. Di ba? Ibig sabihin sinong tagatanggap ng bayad? Siyempre ako may-ari. Patay na. Bakit? Dapat yung matipid. Loko. Siyempre kaya mga magninegosyo Tapos yung kikitain, pang-develop ulit natin sa lugar. Ibig sabihin kami na tagalinis na lang kami. Kumbaga may trabaho na kayo noon. Tayo ang tayo ang taga-assist. Oo, di ba? Tama. Good idea. Ano kayo 100k a month? 10%. Tapos yung mga kubo na may double deck, yung maganda, no? Yung maganda double deck. Oo. Kasi wala lang tayo ng double deck. Oo. Mahirap kasi pag yung resort na yung walk-in lang, yung bigla na lang dadating kasi magiging crowded masyado yung Dapat tayo nagawa ng kubo open. Oo, syempre mga cottage yun Cottage yun, 'di ba? Pahingahan. Oo. Tapos yung tent na pwedeng mag-tent o kaya magduyan. Kailangan talaga yung mga express dito. Patagin natin. Tama. Siguro tatanggapin namin dito mga na lang, mga 3 guests lang siguro every kada may date, 'di ba? Na mga 3 lang para hindi sobrang dami, hindi crowded, o 2 guests lang para mapil nila yung lugar, yung katahimikan. Dapat may tinda na rin tayong inumin. Meron nga. Sabi ko nga yung halaga ng gin nasa 5k ang isa. 5k? Abili pa kaya? Mabili pa kaya? Joke lang. Nandito na lahat ng kailangan nyo. Tapos masarap magluto tong mga kasama ko dito kung gusto nyo magpaluto. Meron kaming dyan, mga sinigang na isda, mga ganun, no. Pag nagpaluto po kayo, po yun? 10k isang gilet. Kung pwede naman sila magdala sila ng lutuin, tayo na laluluto. Kaya nasa luto natin may bayad tayo. Syempre, part yun. Yun po namin sideline namin Dati, sideline yun. By porsyento kayo dun. Sana lahat ng dadating may luluto. Ikaw tol, anong mo? Suggestion mo pag okay pa maging resort to? Ha? Ano mga ilalagay natin? Beer house? Ito pre, wag. Hindi na ako papayagan. Yari na. Si Utol kaya, Paoy? Ano pag naging resort to, ano mga maganda ilagay? Mga idea mo? Tubig? Malamang. Coffee shop. Coffee shop? Ako magluluto, akong barista. Pwede pala dito maglagay ng dito na lang pala yung mga souvenir. Yung mga dito, yung mga bikers. Yung mga bikers pwede nga, no? Hindi. Kagawa tayo ng mga souvenir nila. Ano pala dito, by schedule. Mahirap kasi pag yung bigla na lang pupunta.
magiging crowded. Maganda yung magme-message mo na sila sa page. Kasi Oo. hindi siya ganun ka... Hindi siya ganun kaluwag kalawak. Dapat mag-aano muna, mag-schedule muna ng araw, 'di ba? Para makapag-relax din yung ano. Mahirap masyadong marami. Gagawa ng Facebook page. Oo. Ang Panalig Oo. Resort. Yes. Tapos doon na lang tayo mag-usap kung anong date, 'yan, kung ilan kayo. O 'di ba? Para masaya at organize lahat dito. Tama. Ay, si Kadede nagduyan doon, oh. Ang sarap ba 'yan? Tas Masarap. Unang sakay ko hulog agad din. Hindi pa nakashoot yung plate. Nahulog ka na agad, ah. Tapos maglalagay din tayo ng mga ano, yung mga duyan na, yung parang ano, yung parang duyan na abaka ba yun? Basta may mga ganun. Oo, para... Pwede mo nang ano, ipagpatuloy yung paggawa ng mga keychain, yung... Oo. Yun nga yung sinabi ko, tapos ilalagay namin dito. Oh. Dapat bumili kayo, ah. Papagawa tayo ng grupo dyan. Kung ano-ano pa. Tapos yung wishing, ano, ang tawag nito. Kailangan may wishing bell. Para pag gusto niyo mag-wish, tapos pag alis niyo, kukunin namin. Bawal yung piso, dapat yung buong 20. Tagbubuong 20. Tama. Joke lang. Pwede rin papel na tag 1,000, pwede rin. Ay, nandiyan na si Kadede. Tanong natin kung gusto niya mag-lifeguard. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pag-workoutin natin si Kadede, tapos kailangan maging macho para ano, lifeguard na lifeguard ang datingan. Pre, pwede bang lifeguard ka? Bakit barel? Ito yung lifeguard na hindi marunong lumangoy. Kaya ko yan ng mga swimming pool natin dyan. Kayang-kaya ko. Kaya mo. Hanggang ano lang naman eh. Tawag ito, bewang. Hindi tayo maglalagay ng ano, malalim para ano, hindi delikado sa mga bata. Gusto ko lang mga section narating. Tama eh. Muna, itong swimming pool muna dito. Oo. Tapos, doon na naman Doon naman. Oo. Dapat sa magbisita Unti-unti lang. Kasama ng chicks. Pag magkasama ng chicks. Bakit? Delikado sa akin. Matinik pa naman to si Kadede. Pogi to sa personal si Kadede. Babangungutin kayo sa kapugian. Alright, pupunta na kami kila Tatay Cesar mga kapalalig, pero puputulin ko muna ang ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At yung kasama ko si Kadede, Yes. si Utol, Yes. at si Negs dun muna sa kwarto niya, sa kusina. No, maraming salamat mga kapalalig sa pagsubaybay. I love you all at lagi kayo mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.